Magandang araw po muli sa inyong lahat. Alam niyo po ba na minsan yung mga pinakamagandang imbensyon ay galing po sa ating mga frustrations. Baka hindi niyo po alam ito. Ang French fries na imbento po dahil mayroong isang customer, galit na galit po dahil sobrang lambot po ng mga French fries na binibigay sa kanya. Kaya gumawa po siya ng sarili niyang French fries. Yung manipis at yung crispy. Ang ballpen po na imbento naman dahil palagi daw po nagdudumi at nagkakalat yung fountain pen. Baka hindi nyo rin po alam. Ang Facebook na inimbento po ni Mark Zuckerberg, ginawa po niya kasi naiinis siya, napakalimitado daw po ng communication nila doon sa school campus nila. Ganyan din po yung karaoke. Bunga pala po ito ng pagkasawa ng isang Japanese singer. Paano naman po, marami daw mga tao gustong palagi siyang kumanta na libre. Kaya gumawa po siya ng isang device na kahit na wala po siya, pwede pong marinig yung kanyang kanta. Pwede pong mag-enjoy sa musika ang mga tao. May bayad pa siya. Kaya po sa susunod na mag-iinis ka, magagalit ka, o magsasawa ka, huwag kang hihinto, huwag kang susuko. Dahil yan ang mission mo kung saan ka talaga tinatawag ng Diyos. Ang frustrations natin ay hindi po sumpa, kung hindi paanyaya. Ito po ay invitation ng Diyos na meron siyang gustong ipagawa sa iyo. Tatlo po ang paalaala kapag tayo'y naguguluhan na. 3 reminders when we are frustrated in life. Number 1, when you're frustrated, don't fight the feeling. Follow God's calling. Sa ating narinig na ebanghelyo ngayon, sinabi ng mga tao kay Jesus, umalis ka dito dahil gusto kang patayin ni Haring Herodes. Kung tayo po siguro magkaroon ng death threat, baka ang sagot natin, ayoko na. Diba? Minsan, meron mga iba sa inyo, agad nagbre-breakdown kapag nalaman nila na may cancer sila. Pero tignan niyo ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, go tell that fox, I must press on today and tomorrow, on the third day, until I reach my goal. Hindi siya nagpatalo sa kanyang takot o frustration. Bakit? Kasi alam niya, missions come with frustration. If you're doing something for God, expect oppositions. If you're walking in your purpose, there will be challenges and obstructions. Kaya kapag merong hadlang, huwag mo agad sasabihin na, siguro ayaw akong patuloyin ni Lord. Siguro, hindi ito ang gustong pagawa sa akin ng Panginoon. Difficulty does not mean that God wants you to stop. Isa nga yung paghihirap na yan ay sinyales na gusto ng Diyos na magsumikap ka pa. Di po ba? Ang sinasabi sa iyo ng Panginoon, laban, ituloy mo lang. At gamitin mo ang iyong frustration bilang iyong motivation. Amen? But secondly, your frustration is often God's direction. Sigurado minsan sa buhay mo, meron kang reklamo. Baka natatanong mo sa panalangin, Lord, bakit naman ganito? Bakit ang hirap? Bakit walang nangyayaring mabuti sa buhay ko? Pero baka hindi mo napapansin. Sa magulo mong sitwasyon, yan mismo ang gustong ipaayos ng Diyos sa iyo. The things that make you frustrated are often the things that God is calling you to fix. Di po ba? Kung inis na inis ka sa maruming paligid, baka dyan ka tinatawag ng Diyos na maglinis. Kung may sakit ka, dyan ka tinatawag ng Diyos. Magpahinga ka muna, magpalakas ka muna. Kung galit ka sa iyong mister, tinatawag ka ng Diyos. Magpatawad ka. Baka gusto niya na mas tumibay pa ang inyong pagsasama. Kung lagi kang naiiyak, nakakakita ng mga batang gutom, baka tinatawag ka ng Diyos na magpakain sa kanila. Kung naiirita ka sa masamang sistema, baka ikaw ang tinatawag ng Diyos para baguhin ito. Your frustration is a clue to your purpose. Because in the kingdom of God, design shows up as desire. And desire often starts as a burden. Kung hindi mo mapigilan ang iyong sarili
na magmalasakit, kung hindi mo mapigilan na tumahimik, kung hindi mo kayang baliwalain ang iyong kapwa, that is not annoyance. That is anointing. May kakilala po ako na namatayan ng mister. At kwento po niya sa akin, ilang taon din po niyang iniyakan tong kanyang mister. Na-depress po siya, nagkulong siya sa bahay, nagmukmuk siya. Hanggang isang araw daw po, pumunta siya sa bangko. May nakatabi daw po siyang isang misis. Nakakwentuhan niya. Itong misis din pala, kamatay-matay pa lang ng mister niya. At hindi daw po mapigilan itong babae na maluha habang nagkwekwento. Sabi po nitong aking kakilala, di ko ba alam, Father, para bang dinala ako ng Diyos dun sa oras, dun sa lugar na yon, para lang i-comfort ko itong babae. Kasi walang ibang makakaintindi sa kanya kung hindi yung kamukha din niya na namatayan. Kaya pinalakas niya yung loob nitong babae. At nabigla daw po siya dun sa mga salita na lumabas sa kanyang bibig dahil puno daw po ito ng wisdom at ng malasakit. Sabi niya, ngayon ko na naiintindihan, Father, bakit hinayaan akong malungkot ng Diyos para magabayan ko ng mabuti itong nalulungkot. My dear friends, always think that your pain has a purpose. Kaya kung naguguluhan ang loob mo, isipin mo ito ay ang kamay ng Diyos. Tinutulak ka sa dapat mong harapin ngayon. Third and last, God will steer your spirit until your desire matches His design. Kaya minsan, pinapayagan ka ng Diyos na mainis para magising ang iyong puso, para mapakilos ka, para matutunan mong sabihin, Lord, gamitin mo ako. Kung ako ang solusyon, tulungan mo akong magsimula. Remember Jesus in the gospel, He wept over Jerusalem, not because He was weak, but because He loved deeply. And He wanted to change the people that God loves. Ganon din po tayo. Kung minsan umiiyak ka, hindi dahil mahina ka, kung hindi dahil mahal na mahal mo itong mga tao sa buhay mo, pamilya mo, ang simbahan, ating bayan. And that love, that compassion, is the same fire that pushed Jesus to the cross. Balikan niyo man po ang kwento sa Biblia. Hindi inalis ng Diyos ang Red Sea nung naglalakbay po ang kanyang bayan, ang Israel. Pero pinalakad niya yung bayan niya sa gitna nito. Hindi rin po inalis ng Diyos ang depression ni Elijah, pero nagpadala siya ng anghel para pakainin siya at pagkatapos, pinagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Pwede naman po patayin ng Diyos si Goliath para maging okay ng lahat, pagtagumpay ang bayan niya, pero pinaharap po niya si David dito sa higante. Tandaan niyo po, hindi magbibigay ng kalaban ang Diyos sa iyo para lang matalo ka. Sigurado lahat ng hinaharap ng Diyos sa iyo nandyan para makatulong sa iyo. Tayo'y natatalo lang kasi nagpapatalo tayo. Pero nung sabi ng unang pagbasa, kung ang Diyos ang kasangga natin, meron pa bang makakatalo sa atin? Meron pa bang lalaban sa atin? Wala na. Minsan hindi inaalis ng Diyos ang mga balakid mo sa buhay dahil gagamitin niya yan para iangat ka at para mas pagpalain ka pa. Amen? Kaya mga kapatid, huwag ka matatakot na ma-frustrate. Huwag mong iiwasan ang inis, ang lungkot, ang bigat ng buhay. Dahil diyan madalas nagsasalita at nakikipag-usap ang Diyos sa iyo. Bakit? Baka yung galit mo sa kawalan ng disiplina ay tawag ng Diyos para magturo ka. Baka yung inis mo sa kawalan ng malasakit at pagmamahal ng iba ay tawag ng Diyos para ikaw ang unang magmahal. Baka yung frustration mo sa sistema, sa gobyerno ay binhi para ipaglaban mo ang tama at wasto. Because in the kingdom of God, frustration is not the end. It is just the beginning of a transformation. Kaya kung naiinis ka kapatid, huwag kang umatras. Tandaan mo, hindi yan frustration. It is just God's invitation. Magandang itanong, ano bang aking mga frustration ngayon sa buhay? Ano bang aking lungkot, inis, at pagkasawa? Kapatid, tandaan mo ang tatlong aral na ito kapag malapit ka ng sumuko at huminto. First,
don't fight the feeling, but follow God's calling. Second, there is always a purpose in your pain. Third, God's steering is God's directing. Ito po sanang mga aral na ito ang magpalakas sa ating loob. Ito sanang maging gabay natin para sa isang mas pinagpalang buhay ngayon at magpakailanman. Amen.